Good morning mga paring at saka mga mariling. Ayan. So, sasamahan po ninyo ako na pumunta po sa gawaan po ng mga pinto. Okay? Sasama ko po kayo doon at saka ipapakita ko rin po sa inyo kung paano po ginawa yung pintuan. Yung pintuan po namin. Sa hindi pa po nakapag-subscribe po ng aking YouTube channel, please po paki-subscribe po. Paki-click lang po ng button po dyan sa gilid at saka paki-click na rin po ng notification bell. Ayan, para lagi po kayong updated sa mga video po na ipopost ko. Thank you. So, andito na tayo ngayon guys, dito sa paggawaan po ng mga pintuan. Ayan, namimili na po kami. Yan po ang napili namin kasi po siya, makapal at saka medyo mabigat. Ito po ay isang Gemelina po ito na pintuan. Yung mahogany po is medyo po mahal, kaya yan lang pong Gemelina ang aming nakayanan. Ito pong Gemelina na pinto ay meron pong sukat na 220 at meron din pong lapad po na 90. So 90 po yung pinili namin na sukat po o yung lapad niya. Tapos yung haba naman po niya is nasa 220 yung haba. Ang pinto po dito is 3,600 po yung Gemelina. Yan. Yung mahogany naman po is nasa 4,800 po ang bigay po nila. So ito ay 3,600. Kaya ito na lang po ang binili namin. Tapos dalawa po yung kinuha namin na pinto. 5,000 po ang each niya. Pinto na po yan at saka door jamb. So 5,000 dahil 1,400 po yung door jamb. Dalawa yung binili namin kaya 10,000 po yung nagasto. Tapos meron din pong bayad po yung pagbutas po ng pinto, 50 po per isa. So ang nagastos po namin dito sa pinto ay 10,100 at saka free delivery na po siya. So ito po yung door jamb po na dineliver nila. Ayan, na po yan, isusukat na po ng karpentero. Sisimulan na pong sukatin. Tapos pag kasukat po daw nito ay kailangan pa po daw hintayin na tumuyo, na matuyo po yung semento. So isusukat ngayon, ilalagay po dyan yung door jamb. Tapos maghintay pa siya ng 1 araw at kalahati yata para totally po na matayo talaga bago po ilagay yung pintuan. Pinabakbakan ko po ng kaunti po yung sa taas kasi nga po para po magkasya po yung door jamb kasi nga po sobra po palang haba sobrang haba po nung door jamb, kaya ang ginawa binakbakan na lang po ng kaunti doon sa taas para po magkasya po ng talagang sakto na kakasya. So habang naghihintay kami na matapos na mabakbak ng karpentero yung sa main door, naglinis muna kami ng partner ko dito sa likod. Ang dami po kasing mga damo po dito sa likod, hindi po kasi talaga nalilinis kasi pag halimbawa may 1 araw o 2 araw po na ulan, talagang malakas pong tumubo yung mga po dito, mga damo. Kaya ayan yung partner ko, tinanggal niya po lahat yung mga dyan, nilinis niya. So ayun na, yun na yung namin, yung karpentero namin. Tapos na po siyang magbakbak po ng semento or hollow blocks po. Kaya meron pong dyan na anong tawag dyan, bakal kailangan pong putulin. Ayan, pinuto na lang po para po magkasya na po yung door jamb. Tapos yung door jamb pala, yung gilid niya is nilagyan pala ng pako ng karpentero. Daming pako po na nilagay niya dyan sa gilid po ng door jamb para po daw may kakapitan po yung semento pag lalagyan na po ng semento sa gilid.
ayan na guys, no, ayan ang mga maring mga paring. Nasimulan na pong ilagay po yung isang door jamb. Ayan. Sinusukat pa po yan kung talagang ano na magkasya bago po nila tapalan po ng mga semento. Ito pong in order namin isang set lang po yung dumating. Yung isa po is door jamb lang po. Bali, dalawang set po kasi itong binili namin. Isang pinto ay dalawang pinto at saka dalawang door jamb. Bali, dalawang set. Ang nangyari, wala pa po daw silang stock po na yung pintuan, kaya ang ginawa, yung inuna lang po nilang dineliver is itong dalawang door jamb at saka isang pinto. So, okay lang naman din po kasi uunahin naman po talaga yung door jamb ilagay at saka aabot pa po ng halos 2 araw bago pa po ikabit po yung pinto. Kaya tamang-tama lang din po kasi kinabukasan pa po darating po yung isang pintuan. Nagsimula na nga palang maglagay po ng mga semento itong aming carpentero po. Ayan, so ganyan lang po pala maglagay ng ano. Kaya may kailangan po mas marami po daw ang semento kaysa po buhangin. Ayan. Yung ano po niya, yung mga gilid, malaki po yung mga distansya, kaya ang ginawa ay nilagyan na lang po ng ano, mga bato. Tapos meron naman po yung ano, pako po sa gilid po ng door jamb. Marami pong pako na nilagay po dyan, kinabit para po daw yun po yung kakapit sa semento na ilalagay dyan sa gilid. Dako day na? Ha? Dako na taas? Ato ara ko na kon. Talaya talaya. Makalag babagan ng bundos dito ko. Sobrang likod ba? Oh. Dili na sa nakwaon ng kahoyaw, okay? Nagsama ko siya. Ayan, nilalagay niya na yung mga semento dahan-dahan. Kung makikita nyo po, masyado pong malaki po yung butas dyan po sa gilid niya. Ayan po, doon din po sa taas. Ayan. Lalo na po dito sa kabila, ayan, una part. Yan, malaki po yung butas. Pero okay lang po daw yan kasi meron naman pong mga bakal po sa mga gilid po ng hollow blocks at saka yung sa door jamb din po, sa gilid ng door jamb is nilagyan po ng marami pong pako para pag ilagay na po niya yung mga semento dyan is kakapit po ng mabuti yung semento pag natuyo na po at saka para po matibay. Ganyan pala po ang paglagay po ng door jamb. Akala ko po ang paglagay ng door jamb or ng pinto is mabilis lang. Hindi pala kasi kailangan mo pang isukat-sukat, paulit-ulit mong tanggalin, tapos ibabalik na naman hanggang sa makuha nyo po yung settings ng ano yung pintuan. Tapos pag makuha na po yung settings, saka na po yan lalagyan po ng ano, ng mga semento sa gilid. Ng dahan-dahan lang po talaga ang paglalagay niya, hindi pa bigla-bigla para po talagang hindi po ang tawag dyan, hindi po matandog ba, dili matandog ang door jamb, no? Kaya pag matandog, ano daw, mas mahirapan sila kasi hindi na naman magpantay. So kaya kailangan dahan-dahan lang siya sa paglalagay. Matagal ding natapos po yan yung door jamb, halos umabot po ng ano, kalahating araw sa paglagay lang po ng door jamb. Sa gusto pong magtanong kung magkano po ang hiningi po ng ano, ng aming karpentero sa paglagay po ng pinto, bali 3,000 po ang hiningi niya sa 2 pinto. Ayan. So dito pa lang po sa door jamb, hindi na masyadong madali, no? Ano na, kailangan pa talaga siyang ayusin ng mabuti. Akala ko isalpak lang dyan sa gilid tapos lagyan ka agad ng mga ano, semento. Hindi pala, meron ka pa palang puputulin, meron ka pang babakbakin, meron ka pang lalagyan ng mga pako dyan sa gilid pala. So sabi niya, yung iba daw mahal po daw talaga yung paglagay po na pag-install po ng pinto. Yung iba ay sumisingil po sila ng mga 2,000
at 500. Yan po ang singil ng iba. Sa kanya is mura lang po. Bali 2 pinto na po yung 3,000. Kapag matapos na po siya dito sa isang door jamb dito sa main, is gagawin niya na naman po doon sa likod, doon po sa exit. Ayan po yung finished product po ang kanyang ginawa. Ayan, yan na po yung door jamb. Tapos na po yan, hihintayin pa po yan na matuyo po. Sabi ng partner ko is bukas na po daw lalagyan ng pinto. Sabi po ng karpintero is mabuti pa po daw na sa susunod na araw na po daw lagyan. Hintay pa po daw kami ng 2 araw para sure po na tuyo na po talaga itong semento, para hindi po bumigay pag ilagay na po yung pintuan, kasi medyo mabigat po kasi yung pinto po. Yan na po ang outcome. May bata dire. Muna among panday. Si Sabi ng Kal. Si Sabi ng Kal among panday pandaot. Ito na nga pala yung sa exit guys na door jamb. Hindi ko na po ipinakita yung paano niya po inilagay ito. Ayan, ito po yung sa exit. Hindi ko na po nakuhanan ng video kasi po may ginawa po ako kanina. So ayan, ito lang po ang naabutan ko. Naglalagay na po siya ng semento sa gilid. Bali, ito po yung pangalawang door jamb. Dito po ito sa likod. Exit po ito. Pag labasan po ito kung papunta ka po sa CR namin. Ayan. Kung napapansin nyo po is para pong po dito, mataas po dito banda na side. Kasi nga po dito po is patagilid po kasi itong namin lupa po na napili. So ang nangyari parang mahaba po o mataas po doon sa kabila. Unlike po dito sa front, ito po yung main door namin is yung mababa lang po yung niya, yung lupa. Ayan, dyan lang po yung lupa. Doon po sa kabila is masyado pong malalim. Kailangan pa po lagyan ng hagdanan. Hindi pa po kami makapag-decide yung pong style po na gagawin namin doon kasi wala pa po kaming budget. Hanggang dito lang po sa pintuan lang po kasi yung budget namin. At saka dahil wala pa po kami talagang malaking budget para po matakpan lang po itong bintana namin, bumili lang po kami ito ng decorative at saka isang bugkus po ng kawayan. Temporary po para po matakpan, para po wala pong makapasok habang wala po kami or hindi pa po kasi kami titira dito, kaya kailangan pong takpan po. So ito po ang napili namin. Ayan, decorative. Ayan po ang bali ang po namin dito, ang payment po namin dito sa karpentero is arawan na lang po ang namin dito sa paggawa niya po ng ng bintana. Ayan, nag-arawan lang po kami. Hindi na po kami nagpakyaw kasi mabilis lang naman po yan. Mabilis lang po naman yan. Hindi po aabot ng 1 araw ito, kaya ayan po. So ayan na po ang itsura po ng decorative. Yan, diba, okay na siya. Ayan po, after 2 days po, ito na po, dinala na po namin itong pinto dito kasi ilalagay na po namin ito ngayong araw. So ipapakita ko po sa inyo na malapitan po ang design po ng pinto na napili namin. Ayan po yung pangalawang pinto, dumating na po siya. Ayan. Ayan.
Yan po, pareha lang po yung design po na napili namin kasi pangit naman po kung paiba-iba yung design niya. Bali, ang pinto lang po na nabili namin is para lang po ito sa entrance at saka sa exit. Sa 2 kwarto po ay wala pa po kaming pintuan. So ito po kasi ang importante, yung main at saka exit, para wala po makapasok, para kung sakaling naisipan naming lumipat is makalipat na po kami kasi nga may pinto na po. Safe na po siya, pwede na po siya talagang malipatan kung meron na po kaming tubig at saka kuryente at saka CR po at kusina dito sa namin. So ayan yung design, like ko po yung design niya. Makapal po ito, unlike po doon sa iba na design. Yan, makapal po yan, tsaka sobrang bigat. Kasi po ang ukit niya po kasi is konti lang po yung ukit niya, so kaya po siguro makapal. Yung iba kasi na design, maraming ukit ang nagaganap sa pinto, kaya siguro gumagaan na siya, magaan na siya. Ayan na ang aming pintuan. So tinatanggal na ng karpentero yung mga nakakabit na mga kahoy dyan sa door jamb. Yan po kasi yung kaya po may mga kahoy po dyan kasi nagsisilbi po yung brace ng door jamb para hindi po ma-disalign. Habang busy sila sa paggawa po ng pagkambit po ng pinto doon sa main door, dito po ako. Ayan, dito po ako sa labas. Tinitingnan ko yung bawat detalye po ng pintuang ito. Naisip ko lang, hirap sigurong gumawa ng ng ganitong pinto kung kung mano-mano. Siguro naman is ito, makina kaya ang gumagawa nito or tao lamang na hindi ko lang sure, kasi kung tao, meron din naman siguro silang mga gamit para po yung gamit na di kuryente para po mabilis po matapos, di ba? Ayan mga paring, andito na naman ako sa loob. Kanina nasa labas lang, ngayon nasa loob na naman. Kala ko kasi nakabit na, pagpasok ko wala pa pala kasi madami pa silang inayos sa pinto. Ito na nga pala yung mga binili namin. Ito yung bisagra ba to? Bisagra. Malaki pa po pala yung malaki po pala yung bisagra na nabili namin. Dapat pala 3, hindi po 4. Tapos ito naman po yung doorknob na napili ko. Bali ito pong doorknob na to is ang halaga po nito is 760 pesos po. Ayan, matibay po ito kasi mabigat. Unlike po doon sa ibang doorknob is lang po siya. Meron naman pong ganito ding style doon sa hardware na mura lang po, nasa 150 lang po yata yun. Pero magaan lang po yun. Sabi ko hindi yata pwede iyon kasi ito pong pinto pag nakabit na, syempre pa siya, hindi masikip-sikip pa pag kailangan mo pang itulak or hilahin pag bubukas ka kasi nga bago pa lang, medyo masikip pa yung pinto. So kailangan po talaga na naisipan ko na yung matibay-tibay naman na doorknob yung mabili ko para po paghila ng ganun hindi naman siya matanggal yung doorknob. Sobrang gaan lang po kasi yung yung tag 150 pesos. Ito pong nabili namin, medyo mahal-mahal pero at least matibay naman. So dalawa po yung nabili namin, I mean. Binawasan pala ng ng karpentero yung gilid po ng pintuan kasi po hindi po magpantay, hindi po siya makapasok doon sa door jamb na ikinabit niya.
malaki po yung sobra, kaya binawasan niya po. Paunti-unti lang po yung bawas niyan para po hindi po magkamali o hindi po kasi hindi po yan luluwag. Kasi pag masobrahan baka lumuwag siya. Tapos mga ilang buwan pag matuyo-tuyo na talaga ng husto itong pintuan, talagang luluwang na siya masyado. Kaya ang ginawa ng karpentero, dahan-dahan niya lang na binawasan yung mga kahoy para nakaset talaga yung talagang hindi siya maluwang yung pagkalagay. Gusto niya yung saktong-sakto lang talaga, kasi sabi ng karpentero pag aabot daw ng mga ilang months ito, mabilad na masyado sa araw itong pinto, is na daw yan, luluwang. So ayun, sabi ng partner ko na siya na ang bahala, kaya ayan, dahan-dahan niya na talagang tinatanggalan yung gilid, yung sinapsapan niya. Na-realize ko na mahirap pala magkabit na ng mismong pinto talaga, kasi hindi pala siya na yung sukat na talaga. Kailangan pa pala talaga siyang sukatin ng maigi. Ilang beses na po yung sinukat, tapos binaba na naman, tinanggal, sinapsap na naman, sukat na naman, tapos hindi pa rin magpantay. Kaya ayun, masyadong ako nga na nakikinood lang at nag-video lang. Napagod ako guys, kasi talagang mahirap, pero sanay na rin siguro itong ating karpentero, kaya ox lang sa kanya. Action sa kilid. Ha? Action sa kilid. Tigura na ko. Dream na mo na yung libilo. Kilid mayo. Ha? Kilid kayo. Dati akala ko na ito, naka settings na itong pintuan. Hindi pala, kasi meron din pala, o hindi talaga may iwasan na merong sumobra na kahoy, merong hindi siya pantay, yung ganyan. So kailangan pala talaga na check. Ayan, so sinukat na naman nila. Ayan na, sana agay magkasya na yan. May naglalang ito? Bilap? Oo. Hindi ko sakit. Sakit! Galap! Galap! Gada ka! Nakasina ka! Wala! Saka! Dala! Okay. Dibuatan ko. Ayan, so akala ko is tapos na, nagkasya na. Hindi pa pala mga maring, kailangan na naman nilang tanggalin kasi hindi nagkasya daw. This time mga maring, konti na lang daw yung sasapsapan nila. Ayan, tinitingnan nila kung saan banda, tapos after nyan is bubutasan nila yung bawat yung lalagyan po nila ng yung sa bisagra. Ayan po, yan, nilagyan na nila ng ng bisagra. Yan, ayan, dyan po nila ilalagay yung bisagra. Yan.
sinubukan muna nila, testing muna para sure. Ayan. Kalubat ha? Kailangan mga malubat eh. Di naman tingog. Murag sulod na kayo no? Sulod na kayo. Loko na kayo. Loko na na. Okay. Tingog mo na siya, lubong kayo na. Oo. Ubot na ba yung charger ni balik? Kuha ng ganyan, no? Wala. Happy ba? Naoy. Na ano? Naoy. Ako ning kuanan. Ito isa bisa kira dyan. Pulo dyan. Ako ning kuanan eh. Ito palang bisagra mga maring mga paring, dapat po pala ay 3 lang po sana yung sukat na ano namin, kasi ang pinili po kasi ng partner ko yung pinakamalaki. Ito po ay hindi naman po ito ang pinakamalaki talaga, I mean malaki po siya para dito sa pinto namin. So 4 po kasi ito na size, kasi gusto ng partner ko is yung makapal at saka matibay. Sabi po ng ng karpentero, okay na po daw sana yung 3 kasi yun po daw talaga ang niya sukat na bisagra. 3 po dapat, kasi ito pong 4 is po siya, kailangan po siyang iurong ng konti dito para hindi po siya sumobra doon sa kahoy. Ginibos bagang sudlot ng tubig bus. Siglawar na ito boss. Oh, sudlot to. Tubig ya. Tubig sa kahoy ba? Basak ko yan eh. Pandamay. Bayan sa kana? Sige. Ba't abang siya naman ito? Okay. Buka ka sa... Buka ka pa rin. Buka ka rin ba ito ito? Kapoy kinig kamuton ni mga bugoy. Mayroon mo kagsito. Kailan mo ba? Tingnan. Yang segala. Pura sa listingan. Hindi na rin. Sama rin eh. Babaw ta, babaw. Ako sa mga tao. Nakahaw itong sitting diha. Wala na yung problema nito. Hindi, likwatan itong babaw. O gani, wala pa. Wala pa na. Wala pa na ko tingin. Pasunod daw. Oo. Dilisting ka daw. So, yara ito dito. Ayun, ayun. Ay, gani, dito gani. Ako na sa sitting. Ikaw sa para babaw niyo. Oo. Ito gani. Okay. Tinggal lang kay sunod na sa gram. Sunod mo sa gra. Yan na. Yan. Patay lang katungguan. Di itong likwatan be. Sige, isa ka to ba? Kana, muna ni.
Gigisan. Gigisan ito gawas. Ayun. Gigisan daw para perminti yan kuan ba? Kasi wala pa rin kuwan sa baba, boss. Titinga. Titinga. Bigwatan to kumay. Igot ini. Oh, kana. Ano? Ano? Mga isda. Bilis. Alalay, kung kulang ubos bisagra doon. Gani. Kanang Minsan ni sa taas. taas, oy. Hop, ay, di kita to ha. Di kita to, boss. Una ako. Sige, kunta. Oh, patong bangil sa. Paka. Masubraan. Ayun na lang yun. Dito sa part na to mga maring, ang akala talaga namin is okay na. Pero hindi pa rin pala talaga. So, ang ginawa ay binawasan ng konti kung saan banda yung may nakaharang. So, ayan, binawasan lang namin ng kaunti. Tapos, nung chinek na namin kung magkasya na, abay, hindi pa rin talaga mga maring mga paring. Ayaw niya rin talaga, no? Ayaw niyang magkasya talaga. So, ayan, babawasan na naman niya ng kaunting-kaunti lang. Sigo na. Dali lang. Ganyan lang ako. Ah, yan. Gusto mo? Tama. Gamay. Dali. Oh. Dito sa taas. Gamay lang. Gamay lang kayo. Oh, dito, Naro. dito. Dili gani. Anak. Huwag kini diri gamay lang kayo ha. Ay pabot subabaw. Di na. Ayun kayo. Ah, Okay na. tanak yung machine seating pa. Okay rin eh. Dahil sa wakas nagkasya na rin mga maring, mga paring, kaya ayan, nilagyan na ng ng doorknob. Ayan, dito na naman tayo sa doorknob, problema mga maring. Kasi akala namin or akala ko ano lang yan, ipapasok tapos okay na. Kailangan mo pa talagang sukat-sukat para siya, para talagang magkasya yung lock niya. Di na wala. Astar kayo na siya. Papo yung kita ka ng basagra. No? Pat. Pag-iupat mo sa Oh, di ako yung problema. Maugam. Di ako nang dugay ni. Okay na, magani pero walang magkipasagra. Hagikaan kayo sila to. Oh, di ako. Ayun. Layog lang to, dash door. Nanti ko. Ini lagi slide to. Kana. Sa kurang kailangan slide boss. Sino? Oh, di ba bisa sila. Dala magana sa YouTube kanang tutorial. Wala. Dala tutorial sa YouTube. Wala na ako. Pagi na. Ayos lang sa gate ng slide boss. Yes na. Gusto ko na. Diling ko lang dito. Oo, ano na. Ako ka bijung bayang kita sa. Basta. May lagagak tupong lang sa kon. Sige, gagawin. Dikit ah. Kaya sa panlente sila yung halang na yung. Oo, di ba kay? Slok. Mga na to, slok na. Slow ka ni. Ah. Mga nito slok ka. Paano isa sulo na yan? Di ko kaya 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 kasi buka gugot pa. Buka ino ni. Tumubo man isa sulo.
Ang kuha na boss, ang mo na siyang sa ubos ang kuha na boss. Oh, Ubos o dito sa kilid. pataas. Asa man kini? Oh, kini ba? Mauro na siya. Ha? Mauro na siya siguro siya. Hindi mo na magigda. Ipagkilid na to. Tuyokon. Dili siya magot. Pwede ko dito. Hello. Anak. Anak. Pwede ko. Hmm. Anak. Mau na ka na? Ano na siya? Tayo no? Wag. Kini magguba-guba na yung anak boss no, pwede pa na ma-repair boss no? Pwede ni. Kaya bungkag-bungkag man siya. Mungkag mo ni. Atong ko agi kay humo kay itong uban tong mga baratohon. Mo ba? Ilipon ni kayo. Kumida dyan ha. Kuha din nga putahan boss. Ul na ako marin boss. Ul. Karaan ba? Boulevard. Isa suwak ito. Tuwa sila puso? Na dito sa likod. Dito man lakan isa. Di ba? Mulbot rin siya no? Ano? Mulbot rin siya ba? Di na mulbot oy. Na, Mulbot ah! Dili ba? Yun sa mga busulod do. Gua, dali ra na magkuha na. Basta magbuwa kay plano niya, wag hindi na magkuha na. Oh. Patay no. Nakdo. Na malaki, wa pay bangag dito. Wala pa din mga silang. Lisod ka Sige, gabri anak. Yo, dili malangkat na. Di na malangkat lagi, di na siya magkuha na, ay pugong diri. Buag naman natin. Imo lang pong mindin-mindin ng ibos. Oh. Parang nahawan mo, mulo siya, hugtol-hugtol lang ni mo ni ganito. Hugtol, oh. Tapos kuro ba? Asa man to? Ay, nara. Pwede na ni wala ko sa Oh, ano ng plastic? Kuha naman na siya kini. Design naman na. Ano na sa plastic? Paling sigarilyo man, paling sigarilyo to. Gala, maminda. Mga mamnanda. So, kung bugoyo? Wait. Pa, hapag kwarta pa. So ayan na mga maring mga pare, inumpisahan na ni Karpentero ang pagsukat sa butas dyan sa sa gilid ng door jamb. Ayan, sinukat niya po ng mabuti kasi sabi niya kailangan daw sure po yung pagsukat kasi kung hindi po daw sure yung pagsukat hindi po daw magkasya yung yung lock po dyan sa butas na gagawin niya.
So kailangan kapag maglagay ng butas dyan sa gilid ng door jamb, kailangan make sure muna na nakasukat bago po yan uukitin. Karon ba na kay ibos nga boarding house. Boarding house yung gapo ron. Ani. Ay, wag yung ginas ba? Uslan na Kay ako. isa rin mong gasto ba? Uslan mo 5 ka tuig imong kuan. Boarding house. Sana. Kaya tiguang daw kay haya halaga eh. Boarding house lagi kami kwarta gyud na ba? Ya kay halaga. Kaya magbayad sa tubig ang kuan gud. Ang nagtuyok. Isa rin ko yung kuan na gud. Gasto. Isa rin. Tayo mo na yung balay. Hindi ka mag-ginastuhay da. Ang tiguang na rin okay. Satdam na ako kanang at timuan po na niya daw. Ha? Timuan po na niya. Ilahan mo na niya kanang atlang. Namlay balay? Kanang walay balay. Ang grabe no. Ilahan mo na kayo pa na. Erayan siya anak. Siman eh. Itong siman? Oo. Siya ang anak. Erayan. Ang pangit yung boarding house ron eh. Nakit boarding house ron upat ka kwarto. Ah. Ano? Yan ito. Sige taon ng 10,000. 6,000, 4,000 ang bulan. Kamil. Ah! Katuig. Ihaya. Okay, 1,000 yun ang pinakabaratong boarding house ron. 1,000 ka na eh. Grabe. Bira-bira daw. Kasi mo kalap. Kalap ba? So ayan na guys, yung dito na naman nahirapan ang aming karpentero kasi nung sinukat-sukat na hindi po siya kumakagat doon sa sa butas na ginawa niya, kaya inulit po ito ng mga 3 beses. Ayan, hindi ko na po ipinakita kung paano po nila inulit yung pagbutas doon sa main door. Pero ito po, dito po na video na to ay okay na po yung main door, no? Lock na po talaga siya. Tapos itong partner ko, busy. May nilalagay siya dyan sa yung inukitan doon sa gilid. Kasi sumobra yung pagka-okay kasi in-adjust ng karpentero. Kaya nilalagyan niya ng bulkasil para daw hindi pangit tingnan. Pero parang mas pumangit yata tingnan ng nilagyan niya ng bulkasil, kaya sabi ko tanggalin niya na lang. May pagbutangan mo to dito sa paatop. Ang buslot sa atop. Ayan mga maring, dahil tapos na tayo dito sa main door, nagsimula na namang magsukat po yung karpentero namin doon sa exit. Ayan, ito na yung itsura po ng aming doorknob.
Ayan, ipapakita ko po sa inyo ang mga detalye. Ayan yung bisagra. Lagay. 3 po yung nilagay dyan kasi yung partner ko po gusto niya 3. Sabi ng karpintero, okay naman po daw yung 2 lang. Pero sabi ng partner ko, gusto niya yung 3 para talagang matibay. So, ito na yung pinto para sa likod, sa exit po. Yung labasan po, papunta po ng CR at kusina. Ayan po yung exit po na pinto. Ayan, inaayos na nila. 3 po talaga ang kailangan humawak niyan kasi sobrang bigat po niyan at saka kailangan po talaga yung maayos pagka sukat. Dito po sa pangalawang pinto, hindi po kami masyadong nahirapan dito dahil settings na po yung pintuan niya. Kasyang-kasya na po, hindi na po namin sinapsapan po yung gilid. Yan, diretso na po siyang nilagyan namin ng bisagra. Ini pakalaban mo. Wala ko ba kayo? Jis siguro. Wala ko siguro ni kumain. Nga doon. Oh, sana. Wala. Oo na. Game. Okay. Isa mo to? Doy? Laban yung gula eh. Kalaban? Doon, kano. Asa na, Bet? Nagtanong po kami sa isa pong kasamahan po ng karpintero kung magkano po yung budget po or babayaran po namin pag magpa-wiring po kami. Sabi po niya 300 po per outlet. Tapos lahat-lahat na po ang kanya pong sinisingil dito lang po sa loob na to, dito sa sala at saka doon sa 2 kwarto ay mga 8,000 po daw yung singil niya sa wiring. Tapos nagtanong na rin kami dito sa mismong karpintero namin kung magkano po ang singil niya kung magpa-finishing po kami dito sa loob, 2 kwarto at saka itong sala. Ang sabi niya po ay nasa 10,000 po daw yung singil niya kung dito lang po daw sa loob yung finishing. So ayun, naisip namin na kailangan talaga pala naming mag-save pa or mag-ipon pa talaga kami ng napakadaming pera kasi bukod sa labor, meron pa pong materialis na kailangan naming bilhin kung ipagpatuloy naming ipagawa itong bahay. Ayan guys, mga paring marami pa talaga kaming bigas na kakainin bago kami lipat dito sa bahay na to. Bakalan mo na ito nasanay na gud. Bakalan. Ha? Isa lang? Bakalan mo nang matawag ng mga kanya gud. Nasanay nga tawagan ba? Nagtanong po kami sa karpentero kung magkano po sa tingin niya ang mabibili namin na semento. Ang sabi niya, sa palagay niya lang daw parang aabot po ng 25 bags po yung mabibili namin. Pero hindi pa po yun final talaga na 25 bags. Sa tingin niya lang po daw yun kasi yung po daw namin, itong aming hollow blocks talagang talagang kailangan siyang lagyan ng napakadaming semento. Ayan. So, sabi ko naman ay kailangan talagang muna kami, magtipid muna kami this month or mga susunod pa na months para makabili kami ng materyales at saka kahit papano ay makaipon naman kami ng pera pangbayad po sa aming karpentero kung sakaling magpa-finishing po kami dito sa loob ng bahay. Pero sa palagay ko ay hindi muna kami magpapa-finishing po dito sa loob kasi unahin po talaga namin yung mas pinaka-importante. Yun po yung banyo po namin, yung CR at saka yung kusina. After po nun, yung tubig at saka kuryente.
kahit na wala pa pong wiring, basta meron na pong nakakabit na kuryente po, yun po talaga ang mas pinaka-importante. Tapos pag makaluwag-luwag na ay saka na po kami magpa-wiring. After nun ay magpa-finishing na po kami dito sa loob ng bahay at pati na rin po doon sa kusina at saka sa CR. Ngayon lang po namin napagtanto na talaga po palang hindi biro ang magpagawa ng bahay. Lahat po ng pera na meron ka ay ubos po talaga. Kailangan po talaga budget to the budget po. Lahat po ng mga bibilhin ninyo ay kailangan po nakaplano para po mabudget po yung pera. Hindi po talaga madali ang magpagawa ng bahay dahil sobrang magastos po. Kaya maa-advise ko lang po sa inyo na nanonood ngayon sa video ko, huwag lang po talaga kayo mawala ng pag-asa. Kung meron po kayong goal sa buhay, katulad po namin, todo budget lang po talaga. At saka meron po, kung sakaling meron pong sobra po sa inyo pong mga sweldo, kahit kaunti lang po yan, halimbawa may sobra po kayong 200, ipunin nyo po, ilagay nyo po sa safety po na lalagyan ninyo. Tapos, huwag nyo po talagang gagalawin iyon kung yung bagay na po yun na inipon nyo ay para po sa pangbahay po ninyo o sa iba pong mga goal ninyo sa buhay. Kailangan po, kung halimbawa hindi naman po talaga sobrang mahalaga, huwag nyo po talagang kukunin po yung pera na inipon nyo para po makamit nyo po yung goal ninyo. Simula po noong mga nakaraang taon po, 2 years ago, mahigit po 2 years ago, ayan, yung nagsimula po kaming nag-decide na mag-ipon po kami ng pera para po sa gagawin po naming bahay. Talaga pong grabe po yung namin sakripisyo. Kahit nga po yung mga pagkain na gusto namin bilhin, yung masasarap na pagkain, hindi po talaga namin binibili. Basta't importante, may pagkain po lang po kaming maihain sa mesa. Hindi na po kami bumibili na yung mga mahal at saka yung masasarap po na pagkain. Importante lang po is yung masustansyang pagkain tulad ng gulay at saka mga isda. Yun lang po yun. Tapos, hindi na rin po kami, mga ilang years na po, hindi na po kami bumibili na mga damit po na mga bago. Hindi na po kami masyado pumapasok po sa mall. Kasi, pag once na pumasok kami sa mall, talagang yung mga temptation ay nandun po talaga nakalantad po sa harap ninyo. Marami po talagang mga bagay doon na masarap pong bilhin. Kasi nga nakakainganyo po talaga yung mga bagay na mga gusto mo, makikita mo doon sa mall, tapos alam mong may pera ka naman, di talagang matetempt ka. Kaya ang dapat gawin ay wag na lang po talagang pumasok sa mga mall kung sakaling meron po kayong goals sa buhay ninyo na kailangan nyong maabot. Inaamin ko po na may pagkakataon din naman po na nabawasan namin yung savings, pero dahil yun sa may mga malalaking emergency tulad ng hospitalization po or di kaya po ay nagkakasakit po kami at wala po kaming gamot po na ipambibili. Kaya syempre mas mahalaga po kasi ang buhay natin at saka yung kalusugan natin, kaya nababawasan po talaga namin yung mga iniipon namin. So ang ibig ko pong sabihin dito ay kailangan po yung pinaka-importante lang po talaga yung dahilan kung bakit nyo kukuhanin yung mga naiipon ninyo. Bago po ako magtatapos sa aking vlog po na ito, ay gusto ko lamang po magpasalamat sa lahat po ng nanonood, tumatangkilik at sumubaybay po talaga sa aking mga videos po na ina-upload. Maraming salamat po at sana po ay matapos ko na po itong bahay in God's will.